Israel and Iran conflict intensifies. And pinakamasama niyan, parang parang gustong pumasok ni Donald Trump. Grabe na to. Dow closes nearly 300 points lower on Tuesday. Meanwhile, ang PSEI hits 5-month high on rate cut hopes and remittances. Ang tanong, magko-continue kaya itong merong winning streak ng PSEI. So remittances is still going up. Rise 4% to 3 billion in April. Goods yan syempre for the economy. Yan yung parang economic driver ng Pilipinas para lumaki yung purchasing power ng mga Pilipino. Para may chance na mag-grow pa rin yung corporate earnings. Okay? We'll have to find that out kasi malapit nang matapos ang second quarter. The government has launched a formal campaign to crack down online lending applications. Kasi yung mga yan parang sa terminology na English yung or sa ibang bansa yung matitawag na shark loan, di ba? Or loan shark, ganyan. Papautang ng madali pero malaki yung interest. Pero pag hindi ka nakapagbayad, hanap-hanapin ka lang yan. Iyaras ka na ng iyaras. And Alan Cayetano conduct further probe into online gambling activities in the Philippines. Ba't ba lagi nilang pinapalitan ng gaming, di ba? Online gambling. Na ang laki ng irony sa Philippine politics pag yan sa mga ganyang klase ng gambling. Mamaya share ko yung opinion ko. Maharlika Mall's investment in Aguila Satellite. Ano na naman to? Para sa akin na hindi gusto yung yung mga moves na ginagawa ng Maharlika Investment. Kung isa siya na siyang fund or public fund na natatrack yung kanyang performance, I think matagal lang nag-underperform yan. Okay? And on some corporate news, Bloomberry Resort shares surge after gaming platform launch. So, may kalaban na ang DG Plus sa online gambling. Ang tanong, magsasucceed kaya itong Bloomberry Resort and ilan yung iipitin nito na bagong investor kapag hindi sila nag-succeed in the short term. Okay. On another corporate news, 100 million only. Kevin Tan reached Shang Rockwell to build MegaWorld's most exclusive brand yet. Na ito na yung isa sa mga adjustment na ginagawa ng mga property sector, and that is mag-build and bentahan ng mga mamahalin na properties yung mga mayayaman sa Pilipinas. And on another news, the Philippines is the world's least safe country for travelers. Yan ang sabi ng Hello Safe na grabe naman to, no? Least safe country. So, dinami-dami ng bansa sa Pilipinas. Tayo yung pinaka-least safe country. Grabe ka naman, Hello Safe. And lastly, the Philippines acquires 12 combat jets. Akala ko ba yung nakaraan ng headline, ang balak nating bilhin is yung sa US, mga F-15 ba yun? Kaso siguro mas mahal yung mga yun, kaya ito na lang yung binili natin. Pero ako actually ayoko to. Iba yung gusto ko, mamaya pag-usapan natin. So first, market update muna tayo. So Dow closes nearly 300 points lower as Iran and conflict pang na ba ngayon? Pang 5 na ata na nagbobombahan ng missile yung dalawa non-stop. Grabe. Ang masama niyan gumagawa ng statement ngayon si Donald Trump na para bang gusto niyang sumali, di ba?
na sinabi ko last time sa ugali ni Donald Trump and sa state ng US. Feeling ko hindi sasali yan. Pero, huwag naudyukan ha? Visit na Donald Trump na yan So, ito yung year-to-date performances ng indices and still, ang red na red, PSEI, hindi ko pala ito na-update. Ito pala, so in-update ko na and nagbago lang ng konti. So, the worst performing index is no other than PSEI. Meanwhile, nagre-retreat ngayon yung ibang mga market, no? US market, medyo nagre-retreat. International, nag-16% na to. Last week, nakikita ko. Ngayon, nagre-retreat siya. Emerging market, saktuhan lang. Southeast Asia, medyo nag-retreat. World Index, nag-retreat. However, yung aking personal dividend retirement portfolio, stable and gumagabang pa rin. Pangat ng pangat. And once na na-receive ko yung mga remaining dividend payments ko for the month of June, papalo pa to 16% year to date. And I'm still outperforming PSEI and outperforming all of the major indices na nakikita nyo on this screen. And if you want to follow my personal analysis, exclusive contents, and my update on my personal dividend retirement portfolio, check the pinned comment. So the Greed and Fear Index sa US is neutral. Pero ano siya, medyo malapit sa greed. We'll see kung in the coming days magiging fearful yung market dyan. So crude oil data is still going up Grabe. Mukhang walang signs na madedescalate yung gera doon. So, eto, possible tong pitikin ng pitikin, no? Meanwhile, coal price, medyo pero wala, malayo pa. Malayo pa siya sa 130 to 150 of last year. So, SPY, medyo naantala yung kanilang momentum, no? Para i-break yung kanilang all-time high. Okay, and dahil ang ingay naman ngayon ni Donald Trump, no? Baka biglang ma-tweet yan the coming days. Eto, pwedeng subub-sub na naman to. Papunta sa baba. Meanwhile, the Philippines, ganda-ganda nung headline, no? PSEI hits 5-month high on rate cut hopes remittances. Pero pag tinignan mo yung chart ng PSEI, wala Ayan, pag tinignan mo, walang ang sense of momentum. Mukhang tama yung sinabi ko na sasaw-saw muna siya dyan hanggang mag-release ng second quarter report. Mga businesses na kapag okay, baka doon siya pitikin, di ba? Pero I think this week ata or next week maglalabas ng decision ng BSP about rate cut. Based on analyst expectation is magbababa ulit kasi nga pababa pa rin ng pababa yung inflation. But anyways, any rate cut is still good for the equities market. So, ito yung recent tweet ni Donald Trump. Unconditional surrender, sabi. We know exactly where the so-called supreme leader is hiding. He's an easy target, but it's safe there. We are not going to take him out. Kill. Close and open. Kill. At least not for now. Bilib ko talaga sa presidente na to no? Yung kanyang tweeting skills. Talagang pang keyboard warrior yung galawan But we don't want missile shot at civilians or American soldiers. Our patience is wearing thin. So, di ba? Talagang gusto niyang pasukin Na para bang sinasabi niya, pag nagkamali kayo ng
binanatan dyan, madamay daw yung kanyang mga American soldiers. Diba? Mga pumasok siya mangialam. Anyways, we'll see. So, we are living in dangerous times. Pwede yan mag-escalate ng mabilis. Ganon. Ngayon, kaninong side ba ako? Iran or Israel? Wala, hindi ko naman kasi pinapalo yung history ng dalawang yan. Nakakawalang yung mga civilian, di ba? Kasi sila yung mga kawalang kamalay-malay, di ba? Na before, kapag civilian ka, matutulog ka lang, gigising ka, ganon, tratrabaho, mamalengke, kakain. Eh, pag nagigera na yung yung tinitirhan mo na lugar, wala na, di ba? Iba na yung iisipin mo, iba na yung priority mo. Survival is your top priority na wala ka namang kamuang-muang bakit nagigera yung dalawa. Anyways, remittances still palakas pa rin ng palakas year over year. Pero kasi pag mga ganyan, no, may mga nag-escalate ng war, may trade conflict pa rin, ongoing, trade war ongoing. Umangat ngayon yung crude oil. Masama yan sa madaming industrial companies kapag continue siyang umangat ng umangat. And syempre dumagdag pa ngayon yung gera-gera na yan. All of those things possible, naman yan inflationary event. And kapag pumitik ulit yung inflation, ganyan, di ma-absorb ng mga businesses, mag-lay off sila ng worker, tatamaan kaya yung ating mga OFWs? Ano yan? Malaking tanong. But so far so good. So all of these remittances, no? Mag-flow yan sa mga sa Pilipinas to buy products and services to drive corporate earnings. And government, mag-crack down na daw sila sa mga loan shark. Kasi talawak ngayon yung utangan sa Pilipinas. Bakit? Kasi talamak yung online gambling na yun yung main reason na napapansin ko bakit umuutang ngayon yung mga Pilipino. Tulad nga nung sinabi ko nung nakaraan, napadpad ako sa or nang nagbrowse ako sa Reddit. Napadpad ako sa grupo ng mga manguutang, no? Nagdadamayan sila doon, share ng kanilang kwento and pinaka-common reason ba't umutang sila, number one is online gambling, nalulong sa sugal. And number two is lifestyle, no? Mas malaki yung spending nila compared sa nilang pumapasok na pera or income. So, yung excess, inutang nila, okay? Kasi deserve naman daw nilang magkaroon ng me time, ganon. Deserve naman daw nilang i-reward yung kanilang mga sarili. Pero, visit kayo, dapat yung reward sa sarili nyo na ayon sa income na pumapasok sa inyo. Para hindi kayo mapasabag sa utang. And Maharlika investment. Anong investment na naman itong gagawin niya? Agila satellite. May Starlink na. Bibili pa kayo ng sarili nyong satellite. Siguro pag i-rating mo to, no? Yung mga analyst, pag i-rate nila to, feeling ko underperforming to eh. Pag ako kunyari yung magre-rate dito, para sa akin underperforming na to eh. Unang-una natenga siya ng madaming taon, di ba? So after niya ma-approve, di mo na siya gumawa ng investment. Natenga siya, ganon. And then nung gumawa na siya ng investment, mauna niyang ginawang investment, invest siya sa SGP, mining company. Tapos ngayon, eto naman. So hindi to yung inaasahan ko na dapat ginagawang investing decision ng Maharlika, no? Anyways, it may be still too early to tell. Kasi nga, investment naman to. Baka in the coming years, may kakaiba siyang ibang gawin or may ginagawa siya na gusto ko na, di ba? Pero sa ngayon, parang ang hirap niyang i-justify yung mga ginagawa niya. And then, Alan Cayetano. Mukhang magpupush na siya ng probe into online gaming. Na bakit siya lang, no? Dati nung Pogo, ang dami nila dyan eh. Mga crusader daw ng online gambling. Pero nung online gambling na
ang pasimuno is mga ano, mga local corporation, kahit kokonti na lang sila na ano, nagiging crusader or nag-iingay. Na eventually, itong online gaming, magiging ano to magiging mabigat siya na issue sa Pilipinas kasi doon nga sa napuntan ko na Reddit group, talagang ang daming nalululong and sobrang laki yung mga nababaon na utang sa kanila. So yun yung mga nagsasalita pa lang, syempre mayroong mga hindi nagsasalita, ganon. So yung issue na yan, magko-compound yan ng magko-compound until next election. Eventually mga bagong ano, politician, no, yan yung isa sa mga magiging plataforma nila, di ba? Once na naging malaking issue na siya ng ano, Pilipinas. Yung mga Katoliko, di ba? Ang ingay ng mga Katoliko pagdating sa ano sa mga tawag nito, sa mga politics, di ba? Na dapat din naman sila nangingialam sa politics. However, pagdating sa online gambling, tahimik And now, on some corporate news, Bloomberry, oy, umangat yung kanyang stock price recently. Pero, speculation ba lang yun, di ba? Speculation na magmamaterialize yung kanyang gaming platform. Na kapag kunyari hindi lang materialize, daming ipitin to, di ba? Na ano, retail investor. Hoping na ma-replicate niya yung ano, stock price movement or rally na ginawa ng Plus. Kasi ganyan yung madaming retail investor Umasa yan sa speculation, sa mga story-driven narrative. Hindi gumagawa kasi ng research mga yan Kaya ang nangyayari, hindi nila kayang i-replicate yung mga chamba nila, di ba? In fact, kapag gusto nilang i-replicate yung mga chamba nila in the past, gusto nilang i-replicate yung chamba nila sa mga speculation dati, darating yung point sila na yung mayayari. Sila na yung maiipit. And Mega World, seryoso ngayon siya sa ano, exclusive brand ng mga kondo. Na ito yung sinasabi ko matagal na. Diba? Wala pa yung mga ganitong headline. Sinasabi ko na to in my channel na ang pinaka-main market or ang pinaka-target market dapat ng mga property sector is exclusive or mga premium na mga residential. Ito na nga yung ginagawa ngayon ni Mega World. Biruin mo to, 100 million up only. So, yung mga ano na to, mga ultra-milyonaryo, ultra-bilyonaryo, yung mga makabili nito, na may market talaga yung mga ganyan. Di ba? Daming mayaman sa Pilipinas. Yung iba nakatago. Nakatago lang yung yaman nila. Pero nandyan sila. And sabi ng Hello Safe, the Philippines is the world's least safe country. Ang kalokohan to. While yes, hindi perpekto yung peace and order ng Pilipinas. Pero, how about yung mga, may ibang bansa sa Middle East, gano'n, di ba? So, anong say ng Hello Safe sa mga bansang yun? Bakit Pilipinas yung pinupuruan niya, the least safe? Hindi, makasira na naman to sa tourism arrival ng Pilipinas pag may mga nakabasa nito na maniniwala, di ba? May mga cities pa rin naman tayo na I think or I believe safe na safe. Huwag ka lang dumandaan sa mga mga may eskinita gano'n. Sa mga magulong barangay, basta dumadaan ka lagi sa mga main road. I think medyo or safe ka pa rin naman sa Pilipinas. And lastly, bumili daw tayo ng fighter jets. Combat jets from South Korea. Hindi ako against sa modernization ng ating armed forces. Kahit sinasabi ng iba na, makakain ba na yan? Makatulong ba yan sa, paglago ng Pilipinas? Kailangan natin to, yung modernization, di ba? Para may pang-flex yung ating armed forces. Pero para sa akin, dapat modernization siya na ang target niya lang is more on peace and order or internal conflict ng ating bansa. Kasi pag sinabi mong combat jet, pang ano na to panggera na to, pangdigma na tong mga ganito Mas gusto ko yung mga modernization lang sa mga gamit ng ating mga infantry division, ganon. Kunyari, mga drones, ganyan. Mga mas modernized na na mga armas, ganon. Para mas matrack nila or ma-run down nila yung mga NPA rebels.
mga nagtatago sa bundok, ganyan, or yung iba pang grupo-grupo dyan na gustong bumuo na eventually ma-consider as terrorist group. Diba? Yung mga ganun lang, mga antay sa mga ganong internal internal enemy ng Pilipinas, di ba? Kasi yung mga ganyang combat jet, di ba ito magagamit sa mga NPA eh, di ba? Overkill na ito masyado siyang magastos pag gagamitin mo siya pang weed out ng mga NPA. Mas efficient, I think, yung mga drones na lang dapat eh, di ba? Kasi surveillance na rin yun eh. Surveillance at the same time, may mga drones na pang-combat na din eh. Parang yung mga nagtatakot-takot sa mga bundok-bundok ganon. Mahabol nila ng mahabol. Para eventually, maubos na yung mga terorista, di ba? Na nagtatago sa mga bundok.